morning sa inyong lahat. And I'm here with Mayla Romero, a Sipatlawin Ensemble actress. And we are here to ask her a few questions about her organization. Okay. Una, graduated, most of us are graduates from Philippine High School for the Arts. And doon sa, we call it Makiling kasi nasa taas ko ng bundok. Tapos doon sa Makiling, merong theater group doon. Yung theater kasi ano siya, art school. So yung theater class or yung theater group doon ang tawag ay Dulang Sipatlawin. So from that, dahil most of us are graduates from there, we-create kami ng sarili naming group, but we called it Sipatlawin Ensemble. And ensemble kasi hindi na kami nakaayon sa hierarchy ng teatro na director ka, ikaw mataas, kapag actor ka, susunod ka sa director, etc. Down the line. Mas ensemble kami, mas below your organizational chart namin. So, may gusto ang director, pwede na may question. May gusto ang actor, pwede question ng director. Parang ganyan. So, isa siyang collaboration ng group of people na equally, na equal in terms of right sa pag-create, at saka sa, equal in terms of rights to create. What do you think is your most significant role? As an artist manager, that is my most significant role. Parang all of it is my most significant role. Although I am the head of our program, we call it Theater in a Backpack. Theater in a Backpack naman sa teaching arm of Sipatlawin Ensemble. And yun, ako yung parang pinaka-principal ng Theater in a Backpack. And Theater in a Backpack, within Theater in a Backpack, part yun yung training ng actors, ganyan, parang nagsisilip ka, titignan namin yung rehearsal, tapos ano yung kailangan namin skills. So, magkakaroon ka ng training with gamit yung, para ma-acquire yung skills. So, ako yung nagpa-plot ng kung ano yung paano yung plot with isang workshop towards a rehearsal. I can see naman po that joining the organization means having passion in theater. So, why did you choose to be part of Sipatlawin Ensemble? Part of Sipatlawin Ensemble? Because of its system. Nag-start kasi ako na kine-question ko yung hierarchy. Hindi ako naniniwala sa hierarchy na dapat kung director ito lang masusunod. Kine-question ko palagi yung, saan papasok yung karapatan at pagkamalikain ng isang aktor? Parang ganyan. At nung binuo namin ng Sipatlawin, nandun siya. Part siya nun. So, at the same time, part ako ng Sipatlawin kasi hindi lang yung actor yung concerned. Pati yung audience ay concerned din. Parang, kung may development ang actor, sa Sipatlawin, may development din ang audience. So, dito, kaya sabi nga namin, we don't make plays, we create experiences. Dito sa Sipatlawin, mas isa siyang karanasan, katulad ng Love Map. Isa siyang, pag pumunta ka doon, hindi ka manonood, makakaranas ka. Parang ganyan. So, yun yung dinadive ng Sipatlawin na tungugin, kumbaga, bilang isang theater group or isang theater, we call it community na nga kasi hindi na lang kami kumpanya, na kami-kami lang, parang may mga tao na kaming pinapap, may mga iba pang mga artists na pumapasok sa Sipatlawin community para makipag-create with us, as well as the audience. Katulad ninyo. May mga workshop ng bata. So, may mga kits ng bata. At part yun ng karanasan ko bilang ako. Tapos, after that, nung high school, may parang major, may course, parang course na kami sa Makiling. So, theater arts major kami. Marami sa Sipatlawin theater arts major doon. So, from then on, parang yun, naging artist managers na kami kasi kami rin sa production. So, ayun, since high school, college, theater din yung kinuma ko. So,
Ano na katagal? Tagal na yun. 12 years old to now. 29 na ako. Oh, so 17 years. 17. Yung tao. Specifically, yung job ko sa Sipagkano. Yung pagiging ako bilang si Myla Romero na bahagi ng Sipagkano. Parang ginagalang siya. Kasi lahat kami, parang bilang kung sino man kami, ginagalang namin ng isa't isa. At kung sino man kami, kung sino yung individuals, sila ang nagko-compose ng Sipagkano. Plain, ay isang character na gusto ko ay Miss Lisa, na hindi siya part ng Sipagkano yung play, pero isa siya piyesa na binigay ng Casamas. At bakit? Kasi galing ako sa pagtuturo na yan. Matagal akong nagturo as in nakapasok sa mundo ng pagtuturo sa high school, sa Manila Water School. Tapos yung rebirth ko, kumbaga, yung turning point ng parang from there na turo ako ng turo. Drama naman yung tinuturo ko, so okay lang turo. Pero turo siya, wala akong experience. Biglang pinanganak ko ulit yung sarili ko. So doon ako sobrang gusto ko umatig. Tapos, yun yung wala akong takot, manaya lang ako. Yung instinct sa performance. Tapos next, monodra, may isa naman kami ginawa. Direct ni JK, siya yung nag-direct ng Love and Love. Monodrama naman siya. Ang title niya ay What is brain if the pepe is dirty? ni Layeta Bukoy. So, monodrama siya. Dalawa yung characters na ginagampanan mo. Parang doble cara, parang ganyan. Pero pareho silang nag-uusap. Nag-uusap sila as in, ganyan. Ayan. Unang beses kong parang truthful sa parehong characters sa isang performance. Medyo mahirap yung experience, pero para siyang, basta ang sarap niya. Ang weird na iwan. ang weird na experience. At alam kong in control ako. Tapos, last na. Tapos, iba yung experience ko sa Love Nut, iba yung experience ko sa Batalya. At sa iba pang mga places sa Batalya. Animal Farm, ganyan. As a whole, yung pagiging aktor ko, favorite ko, o significant sa akin yung pagiging aktor ko sa Sipagkano, sa lahat ng place ng Sipagkano. Kasi nga, sobrang, hinahalo ko kay lahat. Kasi hinahalo na lahat ng posibilidad kasi. So, parang, ang dami kong nadidiscover sa sarili ko dahil doon. Ang dami kong nadidiscover sa iba dahil doon. Hindi lang bilang actor, hindi lang bilang artist, hindi bilang tao nga. So, nadidiscover ko rin kung sino yung audience, particularly, kunwari kayo, nung mas kayo yung nanood ng Love na, ibang-iba yung performance namin sa inyo, kumpara sa nung performance namin ng hindi na kayo yung audience. After your 17 years in theater, meron pa po ba kayong ibang gustong ma-achieve? Or ano po yung iba niyo pang gustong ma-achieve? Ang dami. Gusto kong mag-asawa, gusto kong mag-anak, gusto kong magtahi, gusto kong magturo, gusto kong mag-aral, gusto kong mag-direct, gusto kong magsulat, kumanta, sumayaw, mag-pole. As an individual, syempre po, bawat tao, iba sa ibang tao. So, kayo po, as actress, as yourself, ano po yung advice na mabibigay niya sa mga nag-a-aspire maging part ng Sipaglawi or maging gusto din po maging part ng theater? Maging honest, huwag matakot. Ito naman tayo sa Sipaglawin as a whole. So, what kind of works do you usually do? Ano po yung mga parang genre ng mga works mo? Sipagkano is site-specific contemporary community theater. So, ibig sabihin,
kung saan-saan kami nagtatanggol. Parang sa parking lot, sa banyo, sa kitchen, sa bathtub, sa abandoned school dito, sa kung saan-saan. Kung saan-saan kami. Kasi, we'd like to bring theater to the people. Kasi hindi na siya ganun ka-accessible sa tao ngayon. Unless, nagkakilala ka sa teatro, or gusto mo talaga, pero may pera ka, capable ka bumili ng tickets, or ni-require ka ng school, parang ganyan. Otherwise, hindi ganun kadami yung theater goers. Kumbaga. So, dahil doon, naging site-specific theater company kami, na kung saan, kami yung mismo pupunta sa lugar ninyo para sa kung nasan man kayo. There's a separation between both jobs. Walang separation, definitely. Pero ikaw ang magsasabi kung, gusto kong mag-staff lang, ito lang muna ako. Kailangan ko mag-focus dito. Choice mo yan. Kung gusto mo kung magiging part ka namin ng secretary. I mean, ng isang PSF or secretary. For example, yung mga stage managers namin, for Love Knock, actually, hindi nila alam na arte din sila. Tapos along the way, kasi nung nag-rehearse kami, nag-devise na kami, so galing siya sa mga sarili namin kwento, ano yung history mo sa step, ano yung love history mo, ganyan, tapos mga kwento ng iba pang mga playwrights, nagsama-sama. Tapos syempre ganun din, kung gano'ng kalalim yung pagkakilala ng aktor sa play, ganun din kalalim yung pagkakilala ng staff sa play. So in the end, wala na rin pinagkaiba. Kasi artist managers natin kami. Last question. Kayo po as an organization, meron po ba kayong theater practice na apart sa ibang or tipong kayo lang po yung gumagawa for example? I would say na hindi bago yung structure ng Sipatawan. Marami na rin nakagawa nito sa ibang bansa. Pero in terms of pagsulong nung ganung klase ng sistema sa Pilipinas, I think kami yung nangunguna, parang ganyan. O kami yung sobrang active nila. So, ano yung sistema namin? Again, as I've said, bilog ang organizational chart namin. We create the piece together, we collaborate to create our plays. And collaboration would mean questioning each other, minsan nag-aaway, syempre. And then, questioning each other to the point of also questioning ourselves. And questioning would also, hindi lang siya tungkol sa pag-question sa artistic process namin, kundi mga personal na rin namin pagtingin. Parang ganyan. So, sa experience ko, kasi may mga experiences naman na ako sa iba't ibang mga kumpanya. So far, sa experience ko as an actor, sa Sipatawan ko lang naranasan yung pag-create ng isang material, pero baon-baon yung sarili mo dun. At acknowledged ng kumpanya na baon mo yung sarili mo doon. Na nanay ka din, nagpadede ka kanina lang, parang ganyan. Or estudyante ka din, may exam ako. Yung mga ganun. Part siya ng pag-create. Hindi siya excuse, syempre, para hindi maka-create. Dahil part siya ng pag-create, dapat makatulong siya sa pag-create. So, maliban sa artistic process within the artistic process of the company, or within the not just the artistic, but production at mismo din, na process ng kumpanya, naka-anchor din yun sa mga personal namin po. Kasi again, bawat individual na miyembro, na player ng Sipatawan ay ang Sipatawan.